Hello, kumusta mga kapatid, mga kaibigan, mga um, igsoon sa Ginoo, mga kakabsat, mga utod. Narito na naman tayo sa isa na namang pagkakataon na ang salita ng Diyos ay ating ipangaral. At dalangin natin na pagpalain tayo muli ng Diyos sa ating pakikinig, sa ating pag-unawa, at lalo na sa kalooban niyang isagawa ang ating naririnig at ang kanyang mga kalooban. Tayo muna ay dadako sa panalangin upang ang Diyos ay tayo pagpapalain. Panginoong Diyos, makapangyarihang Ama, kami ay dumudulog sa inyo, nagpapasalamat sa biyaya ng inyong salita na sa pagkakataong ito ay kalooban nyo naman ulit na kami inyong biyayahan at pagpapalain. Samahan nyo kami sa bawat bagay na aming salitain, sa aming pakinggan, sa mga bagay na aming pag-aralan. Dalangin namin ang inyong karunungan at ang inyong pag-unawa na kami makaunawa, kami makarinig sa bawat bagay na inyong dalhin sa amin. Samahan nyo ang lahat na nakikinig, ang lahat na magbigay ng kanilang puso't damdamin sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mahaba-haba rin na panahon na ating ibinigay sa pag-aaral itong Ebanghelyo. At sa katapusang mga o sa lumipas na mga linggo, pumunta tayo sa bahagi rin ng Ebanghelyo itong pagkabuhay na muli ni Kristo. Naway sa maraming mga salita ating binibigkas dito na ating pinag-aralan, sa maraming mga oras na ginugol natin sa pag-aaral at sa pangangaral ng mga ito, naway hindi lumipas, hindi dumaan na walang silbi, ngunit panalangin natin na pinagpapala kayo, pinalakas kayo, at tumibay kayo sa pananampalataya. Walang ibang hiling ako sa aking pangangaral, sa aking pag-aaral sa mga itinuturo, na kayo'y pagpapalain, na kayo'y titibay, na kayo'y lalakas, na kayo'y lalago, kayo'y mag-uugat sa Panginoon at tatayo at maging malakas sa pananampalataya. At yan ang lagi kong dalangin sa bawat aral na aking itinuturo dito. At naway itatago ninyo pag-iingatan ninyo ang bawat aral. Siguro kung lahat ay gumawa kayo ng compilation, mahaba na, marami na. Tingnan ko kahapon yung mga itinuturo ko sa computer, ang dami. Parang isang makapal na aklat na libro na naroon ang maraming hiwaga, maraming abundance of the wealth of knowledge and blessings of the Lord and the will of God in our lives. Sana maging parehas tayo ng mga taga-Berea na nung nagturo si Pablo't nangaral, kanilang binuksan ang kasulatan at pinag-aralan ang bawat bagay na kanilang narinig kay Pablo. Pablo searched the scriptures for them, and the Bereans, who were noble people, also searched the scriptures that Paul had taught them. The motivation of the preacher
should also be the motivation of the students, of the hearers of the word. Ngayon, babalik tayo mga kapatid sa isang subject na ating iniwan noong nakalipas na taon. Dumaan tayo sa panalangin. We studied about prayer. At naalaala natin na pinag-aralan natin ang kahulugan ng panalangin. Pumunta tayo sa tinatawag na mga katotohanan, mga pangunahing katotohanan sa panalangin. At pinag-aralan din natin ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay tunay na makapangyarihan dahil ang Diyos na tayo'y nananalangin ay makapangyarihan. Kanya babalik tayo sa topikong ito at pag-aralan natin ngayon itong mga dahilan ng panalangin. Bakit manalangin ang bawat Kristiyano? The reasons of prayer. Why should every believer, every Christian, every child of God pray? Kayo na nanalangin dyan, sa paggising, sa pagtulog, sa prayer meetings ninyo, sa ating buhay. Siya sa napakahalagang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, itong biyaya ng panalangin. Ang panalangin talaga ay isang biyaya. At dalangin natin na sa biyaya ng aral na ito, biyayahan tayo muli ng isang pagpapala na maiwan sa ating mga puso, maiwan sa ating mga buhay, na magpatuloy tayong titibay sa bagay ng panalangin. Okay, the reasons of prayer, ang mga dahilan ng panalangin. Bakit kailangang manalangin ang bawat Kristiyano? Isa sa sikreto ng maraming mga lingkod ng Diyos na sila'y nagtatagumpay, na sila'y ginamit ng Diyos, na sila'y iniingatan ng Diyos ay ang panalangin. Panalangin. Yan ang ating bigyan ng pansin ngayon. Bakit kailangan, yan ang salita, kailangan ang panalangin sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano, sa bawat anak ng Diyos. Meron tayong ngayong gabing apat na dahilan na kailangan tayong manalangin. Una, sa ating aral ngayong gabi ay kailangan ng panalangin sapagkat ang panalangin ay kalooban ng Diyos. Maraming kalooban ng Diyos. May mga kalooban siya sa ating buhay. Ibig sabihin ng kalooban, kagustuhan niya. Maring sabihin nating utos, mga karapat-dapat na gawin, mga pagnanasa o kagalakan ng Diyos sa atin, mga hangarin niya sa atin. Panalangin, kalooban niya. Kalooban dahil utos ng Diyos ang panalangin. At iniutos niya hindi para sa Kanya, para sa atin, para sa ating ikabubuti. Ayon sa Lucas 18:1, sinabi ni Lucas, at nagsalita si Jesus ng isang talinghaga sa layuning ito na dapat magsipanalangin ang mga tao, ang bawat isa, at huwag manlupaypay. Yun. Turo si Jesus, nangaral sa isang tinatawag na talinghaga o parable. At sa talinghagang yon, itinuturo niya na kailangan manalangin ang bawat isa at huwag manlupaypay. Yun ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin na anak ng Diyos, na kanyang tagasunod, na tayo manalangin. At sa pagpapatuloy na yan na gawain, huwag tayong manlupaypay.
maaring manlupaypay tayo sa anumang bagay sa ating buhay. Ngunit, sabi ni Jesus, sa panalangin ay kailangan huwag tayo manlupaypay. Maaring manlupaypay ka sa iba't ibang bagay sa iyong buhay, ngunit sa panalangin ay hindi maaari. Dahil yun na lang tayo lalakas. Kung tayo mahina at manlupaypay pa tayo sa panalangin, wala nang maiwan sa atin. Kailangan sa panahon na hirap na tayo, gipit na tayo, ang takbuhan natin ay ang panalangin. Huwag nawang isantabi natin ang panalangin. Huwag manlupaypay ang bawat isa. Ang panalangin ay kailangan. At doon sa panalangin yon, tayo'y lalakas. Iniutos ni Jesus na huwag tayo manlupaypay. Ikaw ba'y nanlupaypay? Nanghihina na gigising upang manalangin? Nanghihina na huwag nang hindi na tumatawag sa Diyos? May mga kabigatan ka ba? Huwag. Pagsisihan natin ang ating mga panlupaypay sa panalangin at palakasin natin muli at sabihin, kailangan ko na manalangin. Kailangan nating manalangin. Si Pablo ay nagsabi sa 1 Tesalonica 5:17, magsipanalangin kayo ng walang humpay. Yan naman ang utos mula kay Pablo, na ang panalangin ay kailangang patuloy, walang humpay. Isa sa tao sa Biblia na laging nananalangin sa bawat sulat ni Pablo, sa Roma man, sa Corinto, sa Epeso, sa libro ng Pilipos, sa Tesalonica, dito sa kay Timoteo, doon kay Tito, lahat ng kaniyang mga sulat sa simula ay nagkaroon ng mga pagsasabi tungkol sa panalangin niya sa kanila. At sinabi niyang walang humpay, ulit-ulit niya yan, akong nananalangin. Kaya ang pagsasabi niya na manalangin kayo, magsipanalangin kayo ng walang humpay, yan ay hindi lamang salita ni Pablo, sapagkat karanasan niya, sapagkat ginagawa niya, sapagkat tinuturo niya na may gawa. Makapangyarihang pagtuturo at pagsasalita. Yung ang itinuturo natin ay ating ginagawa. Isa sa bagay na nakikita ko sa aking buhay ng Diyos ay nag-iingat ay itong panalangin. Isa sa nakikita kong pag-iingat ng Diyos, itong lalakbay ko. Sasakay ako ng aking motor sa 17 na taon. At ni isang panahon na sa aking paglalakbay, ay nagkaroon ako ng problema sa aking pagsakay. At nakikita ko na yon ay sa panalangin, dahil sa bawat upo ko sa aking motorsiklo, naroon na ang aking panalangin. Noong nasahin kami ng aking asawa, kasama ng aking mga anak sa Palanan, Isabela, mag-6 na taon kami roon. Simulang 1991 hanggang 1997. At lahat ng mga tao doon na kasama namin, lahat sila ay nagkaroon ng malaria. Malaria, nakakatakot na sakit. Ngunit kami, kasama ng aking 3 bata roon, 3 mga anak, hindi kami kinapitan ng malaria. Lahat sila ng aming co-workers, kasama ang kanilang mga anak, mga ita lahat, mga agta roon na kasama namin. 99% meron silang malaria. Isang milagro na ibinigay ng Diyos sa amin, hindi kami nagkaroon ng sakit na yon. Ang sikreto,
sa aking tingin, panalangin. Nananalangin kami lagi ng gabay ng Diyos, ng pagtakip ng Diyos sa aming mga katawan, at hindi kami nagkaroon ng ganon. Ang panalangin ay kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Una, kailangan ng panalangin sapagkat ito'y kalooban ng Diyos, utos ng Diyos. Ang kalooban niya ay dahil isa itong pakipag-ugnay, kalooban bilang pakipag-ugnay sa Ama bilang mga anak. Tayo na mga anak ng Diyos, nakikipag-ugnay, relasyon sa ating Ama na Diyos. Kaya ang panalangin ay pakikipag-ugnay sa Ama. Kaya sa dalangin na itinuro ni Jesus, no, yung model of prayer sa tinatawag nating Lord's Prayer, nangunguna at sinabi, Ama namin. Ang panalangin ay para sa Ama, isang relasyon, pakikipag-ugnay sa ating Ama, our Father. Pangatlo, kalooban ito bilang pakikisama, fellowship. Kanina, kalooban bilang pakikipag-ugnay, relationship. Ngayon, kalooban bilang pakikisama. His will in prayer as fellowship. Sa ating panalangin, tayo nakikisama. We fellowship with God. Sa libro ng mga Salmo, sa Kapitulo 4, Kapitulo 5, at maraming mga sinabi ni David sa Biblia, sa libro ng mga awit, mga Salmo. Ang pakikisama ni David sa Diyos sa panahon ng kanyang kagalakan, sa panahon ng kanyang saya, sa panahon ng kanyang mga paghihirap, naroon ang pakikisama ni David sa Diyos. Kalooban niya sa pakikisama, kalooban niya sa pakikipag-ugnay. Ang panalangin din ay kalooban ng Diyos bilang paraan ng biyaya. Kalooban niya sa atin dahil ito'y paraan ng biyaya. Biyaya, anumang mga bagay na kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, gustong maganap ng Diyos sa atin, naroon sa panalangin. Naroon sa panalangin. Ipadaan niya doon. Kaya kailangan natin ng biyaya ng panalangin. Kung biyaya, kunin natin. Kung biyaya, gamitin natin. Kung biyaya, huwag nawang maiwan na maging walang silbi. Kaya kailangan ang panalangin bilang biyaya ay mabiyayahan tayo ng maraming biyaya. Yan ang una. Kailangan ang panalangin sapagkat ito ay isang ito ay kalooban ng Diyos, utos ng Diyos, pakikipag-ugnay, pakikisama, at paraan ng biyaya. Pangalawa, na dahilan na tayo manalangin sapagkat ang panalangin ay pagsamba at pagluluwalhati sa Diyos. Iba natin alam na mismo ang panalangin, sa pagbukas natin sa ating bibig upang manalangin, tayo sumasamba. Si Jesus sa kanyang itinuro na modelo ng panalangin, hindi talaga ito panalangin na bigkasin upang ipanalangin itong Lord's Prayer, itong Our Father. Maraming nagmimemorya dito upang ipanalangin nila. Hindi ganun eh. Ang Our Father or the Lord's Prayer na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ay isang modelo, paraan sa mga bagay na ipanalangin. Kaya ang pangalawa nating dahilan na tayo manalangin sapagkat ang pagnalangin ay pagsamba sa Diyos. Sa Mateo 6, versikulo 9, nagsimula si Jesus na nagturo. Sabi niya, Ama namin sa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan. Unang-una, sa pagbigkas natin sa Diyos ng ating panalangin, sa pagtuturo ni Jesus sa panalangin, ang pagsamba ang unang mangyayari. Nangangahulugan na sa bawat panalangin, tayo sumamba. Tayo'y nagpapakumbaba sa harapan niya at ating
itinataas, ating linuluwalhati, ating pinupuri ang Diyos. Yon, ang panalangin ay pagsamba. Pagsabi ni Jesus na pakabanalin nawa ang pangalan mo. Ang pangalan ng Diyos, pangalan ni Jesus, pangalan ng Panginoon, banal. Doon sa panalangin, pakabanalin nawa ang kanyang pangalan. Pagsamba. Kaya sa bawat panalangin, huwag nawa tayong mawalan ng maayos na at banal na pag-iisip. Kailangang naroon kaagad sa ating pag-iisip. Maring manalangin ka man ng pagkain, gabay, anumang panalangin. Sabi ni Jesus, pakabanalin nawa ang pangalan mo. Kaya sa maraming panalangin, Holy God, our Holy Father, banal naming Diyos, binabanal natin. Diyos, banal, walang kasalanan, walang karumihan, walang anumang kasamaan, ay banal. Sa bawat panalangin, binabanal ang pangalan ng Diyos. Pagsamba ang pangalawa. Pangatlong dahilan ng panalangin ay kailangan tayong manalangin sapagkat ang panalangin, ang panalangin ay paraan ng pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Kanina, sinabi natin sa una, manalangin tayo sapagkat kalooban ito ng Diyos. Na iba naman ito ngayon. Ang panalangin ay paraan sa pagsunod, pagtupad sa mga kalooban ng Diyos. Isa yan ang panalangin. Panalangin ay kalooban ng Diyos. Ngunit, ang Diyos ay maraming kalooban sa atin. Sa panalangin, ang Diyos ay ginamit ang panalangin, paraan niya ito upang masunod, upang maganap, upang magagawa, upang matutupad ang mga kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo'y Kristiyano at tutupad sa mga kalooban ng Diyos, gagawin ang mga kalooban ng Diyos, kailangan tayong manalangin. Upang doon sa panalangin, sa paraan ng mga ito, ng panalangin, ay magaganap, magagawa, masusunod, matutupad natin ang kalooban ng Diyos. Dito sa panalangin ni Jesus, sa pagtuturo niya sa modelo ng panalangin sa Our Father, kikita natin ang mga kalooban ng Diyos na gusto niyang matupad, maganap sa ating buhay. Matapos niyang sinabi, pakabanalin nawa ang pangalan mo, yan ang una. Yan ang unang kalooban niya na kailangang maganap sa ating buhay, pagsamba. Pangalawa, sabi niya sa versikulo 10, dumating nawa ang iyong kaharian. Dumating nawa ang iyong kaharian. Ang ibig niya sabihin, ang paghahari niya sa atin at ang pagpapahari natin sa Kanya. Dalawa yan. At pag-isahin natin. Ang dumating nawa ang iyong paghahari. Ang ibig sabihin na gusto ng Diyos na siya'y maghahari sa bawat isa, sa bawat tao. At kailangang atin siyang paghahariin sa ating buhay. Siya gustong maging hari, siya gustong maging Panginoon, hari. Gusto niyang maging hari sa atin, kaya kailangan natin siyang paghahariin sa ating buhay. Ibig sabihin, itong una niyang kalooban, pangalawa, kanina pagsamba, pakabanalin nawa ang pangalan mo. Pangalawa, pahariin natin siya sapagkat kalooban natin na siya'y maghari. Ibig sabihin, si Kristo na Panginoon ay kailangang maging Panginoon sa ating
buhay. Dumating nawa ang iyong paghahari. Versikulo 10, Thy kingdom come. Sunod, ang kalooban mo nawa ang masunod sa lupa. Yon, kalooban mo. Gumawa siya ng pagsasabi mismo sa mga kalooban. Ang sa panalangin ay ang kalooban ng Diyos ay gusto niyang matutupad. Kaya sabi niya sa kanyang panalangin, Thy will be done. Ang kalooban mo nawa ay matutupad, masusunod. Ang kalooban mo nawa ang masunod sa lupa, kung paanong nasusunod ito sa langit. Sa langit, wala pang nakapunta roon, naroon ang mga anghel, naroon ang Diyos. Natutupad ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, walang bagay na hindi natutupad sa langit. Gusto niyang matutupad rin dito. Kaya ang ating panalangin na at ang kalooban ng Diyos na sa panalangin matupad ang kanyang kalooban. Kaya una, ang pagsamba matutupad. Pangalawa, ang paghahari niya ay matutupad sa ating buhay. Kaya panalangin natin sa bawat aral, sa bawat utos, sa bawat pag-aaral na ating pinag-aralan at itinuturo sa atin. Magsasabi tayo sa panalangin, Panginoon, naway ikaw'y matutupa, ikaw ang nasusunod sa bawat bagay na ito. Naway maghahari ka sa aking buhay sa aral naman na ito, na ako'y nagpapasakop, na ako'y tagasunod sa bawat bagay. Sunod na kalooban niya, matapos sinabi na matapos ang pagpahari ng Diyos sa atin, itong pagsisisi sa versikulo 11. Sa 12 na tayo, sa 12 muna. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Forgive us our debts. Ang ginamit sa King James Version ay utang. Ang salitang utang ay kasalanan. No? Kung tayo ay nagkakasala, sumasalansang sa kautusan, tayo nagkakautang sa Diyos. Kaya ang sabi, patatawarin nyo kami sa aming pagkakautang. Bawat kasalanan, pagkakautang sa Diyos. At nangahulugan ito ng kalooban niya ng pagsisisi. Pagsisisi. Na ang bawat isa sa atin sa araw-araw, sa biyaya niya ng pagsisisi, magsisisi tayo. Doon tayo dalhin sa pagkatakot sa Diyos. Sa bawat pagsisisi, ang Biblia nagsasabi, bibigyan tayo ng takot. Nagsisisi naman tayo sa ibang bagay na tayo nagkakasala hanggang maubos ang lahat ng bagay na kasalanan, sapagkat sa bawat pagsisisi, ang kalooban niya na ibigay sa atin ang kaniyang takot. Kaya sunod na kalooban, pagdaig sa mga tukso, versikulo 13. Versikulo 13, huwag mo kaming ipadaig sa tukso. Tukso. Kasalanan, ang kalooban ng kaaway ng dyablo ay tayo matukso, tayo mahulog, tayo masira sa ating mga damdamin, sa ating mga pagnanasang masama. Ngunit ang kalooban ng Diyos, tayo'y manalo. Tayo magkaroon ng pagdaig sa ating mga tukso. Tukso sa pag-iisip, tukso sa mga dating kasalanan, sa paningin, sa gawa, sa anumang bagay. Tinutukso tayo araw-araw, simulang paggising hanggang sa gabi. Napakaraming tukso. Tukso sa ating mga nakikita, tukso sa ating mga sinasabi. Ang kalooban niya doon sa panalangin na tayo'y mananaig, tayo mananalo sa bawat tukso. Ibig sabihin, hindi tayo matutukso, hindi tayo magkakasala
sa bawat tukso. Yan ang kalooban ng Diyos sa panalangin. Kaya kalooban niya na sambahin siya, kalooban niya na paghahariin siya sa ating buhay at maghahari siya, kalooban niya na tayo malinis, na tayo nagsisisi lagi sa ating kasalanan, kalooban din niya na tayo mananaig. Daigin natin ang bawat tukso. Yan ang pangatlo na dahilan ng panalangin. Sapagkat kalooban ng Diyos, sapagkat sa panalangin ay paraan ng Diyos na sundin ang kanyang mga kalooban. Maraming mga kalooban ng Diyos. Hindi lang ang mga ito. Yan lang binigkas niya dito. Ngunit napakarami pa niyang kalooban na kailangan mangyayari sa ating buhay. Kung tingnan natin ang buong Biblia, napakaraming kalooban ng Diyos para sa atin. Kalooban doon sa bahay, kalooban niya sa ating single life na ikaw ay binata at dalaga, kalooban niya kung ikaw ay ama at ina sa iyong mga anak, kalooban ng Diyos sa mga anak papunta sa ama at ina, kalooban ng Diyos doon sa iglesia, sa mga gawain, kalooban ng Diyos sa bawat araw sa ating buhay kung ano man ang ating mga ginagawa. Marami. At yan ay nangyayari, natutupad ang kanyang kalooban sa panalangin. Kaya si Pablo, nung siya'y sumulat sa taga-Pilipos, isa sa kalooban ng Diyos na ipinalalangin niya ay ang pag-ibig. Naway sila'y lalago, lalakas. Sila'y mag-ibayo sa kanilang pag-ibig. At marami pang bagay na ipinapanalangin ni Pablo sa mga taga-Epeso. Ipinapanalangin niya ng kanilang pananampalataya ay titibay, lalakas. Ganon din sa Kolosas. Si Pablo'y nananalangin na sila'y susunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya kung walang panalangin, hindi tayo maaring susunod at hindi tayo maaring makakasunod. Kailangang manalangin tayo upang tayo susunod ng susunod. Yan ang kalooban ng Diyos. Katapusan, pang-apat, kailangan natin ng panalangin sapagkat ang panalangin ay paraan ng Diyos upang tayo ay pagpapalain. Kanina sundin ang kalooban ng Diyos, ngayon ay pagpapalain. Pagpapala, bunga ng panalangin. Ayon din sa Matthew 6, ito rin sa Lord's Prayer, sa 6:11, anong sinabi? Give us this day our daily bread. Bigyan mo nawa kami ng aming tinapay na pang-araw-araw. Pagkain, ibig sabihin pangangailangan sa ating katawan. Pagkain, yan man ang ating ginagawa araw-araw, 3 beses na kakain. Sa salita ng Diyos, kailangan din tayo pagkain espiritual, pagkain ng ating kaluluwa. Araw-araw na tinapay ng ating kaluluwa ang salita ng Diyos. Yan ang sinabi ni Jesus na pagpapala. Pagpalain niya tayo ng pangangailangan, hindi lang pagkain, pangangailangan ng ating katawan araw-araw, hangin, dugo, kailangan natin ng hininga, kailangan natin ng lakas araw-araw. Kaya maraming mga pangangailangan. Itong sa 11 na ibigyan nyo kami ng aming tinapay araw-araw ayon sa mga sulat ng mga ama natin sa confessions, na ito'y nangangahulugan hindi lang ng pagkain kundi sa lahat ng ating pangangailangan araw-araw. Symbolic lang ito literally for the food that we eat and the food of our soul and spirit, but it also means the things that we need daily as sustenance, sustento natin, sustento ng karunungan, sustento ng lakas ng katawan, sustento ng
maayos na pakikisama. Ganon ang ibig sabihin. Ano pang pagpapala matapos ang pagkain, pangangailangan, kapatawaran at paglilinis sa 12. Kanina pagsisisi, yun ay tinatawag na kalooban niya. Ngayon, ang pagpapala doon sa pagsisisi ay paglilinis at kapatawaran. Galing sa kalooban na pagsisisi. Ngayon, forgive us our debts as we forgive our debtors. Yan. Kanina, kalooban niya tayo'y magsisisi at magpatawad. Yung pala kasama pala doon, magpatawad. Magsisisi tayo ng ating kasalanan at magpapatawad sa kasalanan ng iba. Ngayon naman, dito sa panalangin ng pagpapala, sa panalangin ay pagpapalain tayo, iyon ay ang kapatawaran at ang paglilinis. Kung tayo magsisisi, bibigyan tayo ng kapatawaran. By our repentance, we will receive forgiveness of sins and cleansing. Yan ang napakalaking pagpapala na ibibigay ng Diyos araw-araw sa atin, na tayo linisin sa lahat ng karumihan, lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi. Patatawarin tayo, kapatawaran. Sabi ni David, sa English pa, blot out our transgressions. You erase, mawawala na hindi na maalaala dahil inyong lininis ang mga ito. Pangatlo, kaligtasan sa masama at kasamaan. Sa versikulo 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliverance from evil. Huwag nawa kaming idaig sa tukso, ipadaig sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama at sa kasamaan. Pangatlong panalangin, pangatlong pagpapala ay kaligtasan sa masama at kasamaan. Maraming masasama, masasamang bagay na kasalanan, masasamang pangyayari. Ma-involve tayo sa masasama, maaring kasalanan, maaring kaguluhan, masasama at kasamaan. Kasamaan, mga pangyayaring masama, mga may sangkot tayo sa gulo, o di ba magkaroon tayo ng disgrasya, sakit, o anumang problema, kasamaan, evil, mga karamdaman, mga kaguluhan, mga pag-aaway, mga bagay na mayroong mga danger, kaligaligan sa buhay. Yan ay pagpapala ng Diyos na huwag na iligtas tayo. Ililigtas tayo ng Diyos sa kasamaan at sa masama. Pang-apat na sinabi dito, kahabagan at biyaya. Mayroon tayong kahabagan at biyaya. Ayon sa Hebreo 4:16, magsidulog tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang magsipagtamo tayo ng kahabagan at mga katagpo tayo. Makakatagpo tayo ng biyayang makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Kahabagan at biyaya sa panahon ng pangangailangan. Ang panalangin na patuloy ay naghahanda sa atin ng habag at biyaya sa sunod na mga araw. Ibig sabihin, kung patuloy tayong nananalangin para itong baon ng biyaya sa sunod na mga araw, ang mga sunod na mga problema, sunod na mga kabigatan, sunod na mga kaligaligan, kaguluhan, ay ating magkaroon tayo ng mga solusyon. Dahil magkaroon tayo ng kahabagan at biyaya. Sabi dito, sa panahon, makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Hindi kagad ngayon. Ngunit tayo na nananalangin, ang Diyos ay naghahanda na ng pagliligtas sa atin. Hinahanda ang ating daan sa unahan upang tayo kahabagan at biyayahan tayo
sa panahon ng pangangailangan. Pangangailangan man na bigyan tayo ng kailangan natin o pangangailangan man na iligtas tayo, ilayo tayo, yan ay nangyayari dahil patuloy tayong nananalangin. Kaya huwag tayong magkaroon ng panlulupaypay. Kailangang walang humpay ang panalangin. Walang humpay. Kami sa aking asawa, 3 beses sa umaga, nanalangin kami sa tanghali, nanalangin kami sa gabi, nanalangin kami kasama ang mga panalangin sa paglalakbay, nanalangin na tayo iligtas ng Diyos. May mga panalangin sa pagkain na isinasama rin doon sa ang mga request kahit doon sa ating kainan. May mga itinuturo kami noon na sa bawat panalangin ng pagkain, may mga request tayong linalagay sa harap ng mesa at hindi lang tayo nananalangin sa pagkain, kundi doon sa mga tao rin na dapat nating ipanalangin. Yon, ating dalhin yan na ugali na kahit sa panalangin doon sa kainan, mayroon tayong pagsasama sa mga panalangin ng ibang mga tao. Sunod na pagpapala sa panalangin, itong karunungan. Pagpapalain tayo ng karunungan. Santiago 1:5, doon sa mga tukso at sa mga problema, sa mga pagsubok, sabi ni Santiago, kung kayo'y nagkukulang ng karunungan, humingi ng Diyos. Humingi sa Diyos na nagbibigay ng masagana at sila'y makakatagpo nito, sila'y magkaroon nito. Ang Diyos ay sinabi ni Santiago na masaganang nagbibigay ng karunungan. Kaya kung nagkulang tayo ng karunungan upang unawain ang ating mga pagsubok, o anumang karunungan sa buhay na tayo nangangailangan nito, sa ating pag-aaral, o sa ating relasyon, sa ating trabaho, kailangan nating karunungan araw-araw. Kailangan nating manalangin. Yan ang isang pagpapala na ibibigay ng Diyos. Sabi niya, masagana siyang nagbibigay. Kung ikaw ay nananalangin, kay maraming bobo, na nagsasabing Kristiyano, bakit? Hindi sila nananalangin o kunti lang ang kanilang panalangin. Kaya kunti rin ang iyong tinatawag na matatanggap na karunungan. Maraming panalangin, maraming karunungan. Lakas at kalakasan. Yan ang isa na naman na pagpapala na ibibigay ng Diyos ayon sa Isaias 40, versikulo 29 at 31. Sabi ni Isaias, ang mga mahihina ay lalakas. Even the youth, ang mga binata ay manghihina at manglulupaypay. Ngunit silang umaasa sa Panginoon, sila'y magkaroon ng panibagong lakas, kagaya ng agila na lilipad. Ganon, pagpapala ng lakas para tayong mga agila. Nada tayong mga binata kahit matanda na, doon sa panalangin, lalakas tayo. Hindi lang lalakas ang ating espiritu, lalakas ang ating katawan, pagagalingin tayo ng ating mga karamdaman. Kaya kung mayroon tayong mga karamdaman, tayo'y mananalangin. Si David, kagalakasan at kagalingan, nagsasama ito. Awit 103 verse 3. Sinabi ni David na ang Diyos ay kailangang purihin at hindi kalimutan sa kanyang mga pakinabang, sapagkat isa sa mga ito ay ang kagalingan. Katapusan itong kagalakan at kapayapaan. Isa sa mga pagpapala at ibibigay ng Diyos sa bawat Kristiyano na manalangin ay ang kagalakan kasama ang kapayapaan. Tayo magalak, tayo mapayapa. Ang mga buhay ng Kristiyano na patuloy na nanalangin, mayroon mang mga kabagabagan, mayroon mang mga kaguluhan, ngunit nananatili ang pagbibigay ng Diyos ng kapayapaan, kagalakan, dahil ito ay mga biyaya ng Diyos sa panalangin. Ito ang 4 mga kapatid na
dahilan ng panalangin. Sinabi natin ngayong gabi, sapagkat ang panalangin ay kalooban ng Diyos una. Sapagkat ang panalangin ay pagsamba at pagluluwalhati sa Diyos. Nagsimula sa pagsamba, nagtapos sa pagsamba ang panalangin ng Panginoon. No? Sabi niya, sambahin nawa ang pakabanalin ng pangalan mo. Doon sa dulo, sinabi niya, ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan ay suma sa inyo magpakailan paman. Pangatlo, sapagkat ang panalangin ay paraan ng pagsunod ng kalooban ng Diyos. Pangapat, sapagkat ang panalangin ay paraan ng Diyos upang tayo ay pagpapalain. Okay, pagpapalain tayo mga kapatid sa mensaheng ito. Dagdagan pa natin sa sunod na mensahe, mga dahilan ng panalangin. Dalangin natin na sa mensaheng ito, dagdagan pa tayo ng udyok ng Diyos na manalangin. Manalangin ng dagdag upang sa unahan ay handa niya ang biyaya at kahabagan ng Diyos upang ang mga pagpapala, ang pagsunod sa kanyang kalooban, ang pagsamba, ang pagtupad ng kanyang kalooban ng panalangin ay mangyayari sa ating buhay. Manalangin tayo. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa inyong mga salita, sa inyong mga habilin sa amin, sa inyong mga kalooban sa amin, sa panalangin. Dalangin namin na turuan nyo kaming dagdagan ang aming sipag, dagdagan ang aming lakas sa panalangin. Turuan nyo kaming manalangin ng walang humpay. Patawarin nyo kami kung may mga panahon na napapagod kaming nananalangin o tinatamad kaming manalangin. Patawarin nyo kami sa mga panahon na ang biyaya ng panalangin ay hindi namin ginawang biyaya. Turuan nyo kami at patuloy nyo kaming dalhin sa karanasan ng panalangin, O Diyos, na ang inyong mga kalooban ay matutupad at ang mga pagpapala na inyong inihanda at ang inyong ipinangako sa amin ay mangyayari sa aming mga buhay. Ang dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa pakikinig ninyo. Naway ang mensaheng ito ay pagpapala at salita ng biyaya sa ating lahat. Magandang gabi muli sa ating lahat.